mga video sa channel ng Adventure Story. Ngayon, mahal kong mga kaibigan, magkakaroon tayo ng espesyal na edisyon tungkol sa pag-alis ng basura. Magiging ganap itong kakaiba sa mga nakaraang video na ginawa namin para sa pag-scavenging, ngunit ang video na ito, ang partikular na video na ito, ay magiging parang pandagdag sa nakaraang unang video at talagang masaya akong ibahagi iyon sa iyo. Ngunit bago tayo magsimula, una sa lahat, kailangan nating gumawa ng ilang mga patalastas at ilang anunsyo. First of all, as you know, I have established my own company, and only I'm referring my own company. It's for reason you have seen you work here in the channel, but you have not seen the work that I can do behind, let's say, the engineering and the channel itself, which is related with the optimization of the companies. Magdi-deep dive ako ng kaunti kung ano ang ginagawa namin at kung ano ang layunin ng kumpanya. So basically, we identify the gaps the companies have and they are willing to improve. Maaari din nating suportahan ang ilang partikular na produkto at ay optimize ang lahat ng operational kahusayan ng mga kumpanya. Kaya't naghahanap kami ng mga makabagong kumpanya, mga kumpanyang handang pagbutihin ang ilang mga problema at lutasin. At alam namin na sigurado mula sa aming karanasan na karamihan sa mga kumpanya ay walang maraming oras upang tukuyin ang mga puwang dahil wala na silang anumang layunin na pananaw na kinakailangan upang dalhin ang pag-unlad na iyon at isulong iyon. Kaya't magsimula tayo ng mabilis. Magsimula tayo, iiwan ko ang link sa ibaba sa aming website kung saan makikita mo rin ang pangkalahatang paglalarawan at pati na rin ang mga serbisyong ibinibigay namin. At isa pa, ang aming mahusay na pakikipagtulungan sa Live Seas, mangyaring sumali doon. Ito ang link. Maaari mo itong iscan ng direkta mula dito o maaari mo lamang i-type ang pangalan ng Live Seas at dito mo makikita ng mabilis ang iyong susunod na trabaho at ang iyong susunod na kumpanya. Kaya mayroong maraming pool ng mga kumpanya na madadamit at nais mong magkaroon ng magandang pagkakataon sa paghahanap ng trabaho. Kaya't mabilis tayong magsimula. Kaya mayroon kaming aming pag-aalis at ang kahalagahan ng pag-aalis ay upang panatilihin ang aming makina hanggat maaari na may mahusay at paghahatid ng kuryente sa lahat ng oras. At isa ito sa mga inspeksyon na talagang napakahalaga. Ang isang may karanasan, inhinyero ay direktang makakahanap ng lahat ng mga issue na maaaring lumitaw. Kaya bago natin gawin ang inspeksyon mismo, kailangan nating magtakda ng ilang mga batayan na ang ating mga pagtatasa ng panganib, ang ating pagsubaybay sa ang nakapaloob na espasyo, ang kapaligiran. At ito ay talagang mahalaga dahil ito ang aming kaligtasan. Kaya ang kaligtasan ay numero unong prioridad para sa lahat ng mga tripulante. At ito ang kulturang pangkaligtasan na Ang isang koponan ay kailangang magkaroon upang maging masunurin din at maprotektahan din ang kanilang koponan at ang kanilang mga kasamahan. So we do the risk assessments. We identify all the risks, all the hazards. We properly document it, all the tools and how many tools we will use because it's important to not left something inside. Ginagawa namin ang toolbox meeting. We also set some people outside the scavenging so they will monitoring in case, let's say, kailangan ng evacuation plan. Gayon din, kailangan itong malinaw na maitatag sa dokumento kung sino ang magiging bahagi niyan, emergency team sa pagkakasunod-sunod, para gawin ang lahat ng kailangan, mga paggalaw kung sakaling may mangyari, magkamali. Kaya't mabilis tayong magsimula at tingnan natin
Ang aming koponan na handa sa pagpupulong ng toolbox ay naghahanda at sinusuri ang lahat ng kinakailangang bagay na kailangang gawin. At saka, lahat ng team, sasang-ayon sila sa mga specific rules kung ano ang susundin nila. Ang isa pang napakahalagang bagay ay mayroon kang, itong mga tala, mayroon kang mga tala dito na matatagpuan sa tulay, sa silid ng makina, kaya sasabihin ito na huwag magsimula, mga lalaki sa trabaho. At saka, napakahalaga na kumuha sa tulay, kumuha mula sa tulay, ang sabihin natin na tanungin ang tulay, upang bigyan ka, ng pahintulot na gawin ang mga ganoong trabaho. Dahil ang sasakyang dagat ay dapat na nasa ganoong lokasyon kung saan, walang mga panganib, sabihin natin, mula sa mga banggaan o ang barko mula sa lokasyon ng pagkalagkad. So the most important thing, para din sa deck department, para din sa makina, para pag-usapan nila kung saan ito gaganapin at kung saan ang pinakamagandang lugar, para sa trabahong ito, palaging isinasaalang-alang ang lagay ng panahon, ang lagay ng panahon, ang lagay ng dagat, anuman ang kondisyon, ang lagay ng trapiko. Ang lahat ng kailangan ay kilalanin at pag-usapan din, with master together in advance before any, itong major jobs na ito. Kaya't magpatuloy tayo, mag-move on na tayo. Kaya haharangin natin ang makina at ang kahalagahan ng pagharang sa makina ay para maging ligtas ito para sa lahat ng tauhan na sangkot. Kaya isinasara namin ang panimulang balbula ng hangin. Inalis namin ang mga balbula, pinatuyo ang mga linya at balbula ng panimulang linya. Kaya walang pressure na ipapakita. Kung sakaling may hindi sinasadyang pumindot, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan upang i-on ang makina. Kaya close namin yung main starting valve. Isinasaalang-alang namin ang turning gear at ang dahilan kung bakit namin ginagamit ang turning gear ay ang mga sumusunod. Kasi, even engaging the turning gear, we make sure that our engine will not turn from any other influences. Let's say, waves influences or something else. And this is the reason we secure and then we will use the control, the remote control to turn the engine and see, lahat ng cylinders at lahat ng piston, through the scavenging inspection. At dito suriin din na ang lahat, ang katayuan ng makina. Mayroon kaming pangunahing panimulang balbula na nakablock, na block ang distributor ng hangin, kaya ang control air ay nailalabas. Again, we check na nade-define lahat. Inilagay din namin dito ang mga lalaking iyon sa trabaho, kaya walang tumalikod dito. Pamilyar din namin ang mga taong kasangkot sa mga aktibidad na ito. And here we see, yes, the preparation of the cable, all the tools that are inserted, after the work kailangan din maayos, lumabas sa makina. At mas mabuti na magtabo na lang ng isang, dokumento kung saan mo sinasabi, sabihin ng eksakto, kung ano ang inilagay namin doon sa loob. Kaya walang laman ang iyong mga bulsa. Walang laman, maghanap ng mga bato at lahat dahil hindi mo gusto ang isang bagay ay nananatili sa makina. Maaari itong lumikha ng mga pinsala. Maaari nitong harangan ang mga kanal. Maaari itong lumikha, sabihin nating mga problema sa, ang mga panloob na bahagi ng makina habang gumagana ang makina. Dahil tulad ng alam mo mayroong maraming mga bahagi na gumagalaw pataas at pababa, mga turbocharger. At lahat, kailangan ilagay, maayos sa pila at in good shape para madaling ma-access lahat ng gamit at
yung mga officers na, sabihin na natin, magiging, working with that need to have proper tools. Proper tools, that works, that are in good condition in order to make that job will much quicker. At may mga label din, pwede, nakalagay sa lugar kaya, kung mayroon, sabihin natin, iyon ang pangalan ng tao sa loob ng tangke o, maaari nating, masasabi natin ang tangke, ang pag-scavenging airspace. Kaya handa na ang lahat, ang filler gauge, lahat ng gamit, ang alcometer. At saka nakikita natin, nabubuksan natin, yung scavenging space. Kailangan nating i-ventilate ito ng maayos. At dadala kami ng mga ilaw doon at lahat ng bagay na yon. And the first image, what we see, this is basically a first impression and we can make visual inspection directly and understand the first observation of our scavenging. Dito makikita natin ang napakalinaw na pag-scavenging na, masasabi nating, talagang, nasa maayos na kalagayan, ang nakita natin. And another thing also, we have set up our, let's say, the tools and all that lighting which is prepared and also checked in prior that everything is functioning properly. Inilalagay namin sa paraang hindi ito lumikha ng mga hadlang sa loob. Kaya't hindi ka babagsak. Hindi ito lilikha ng ilan. Sabihin nating mapanganib na madulas at mga biyahe sa loob ng basura. And also, a very, very good practice, it's to put yung entry tag dito which identifies lahat ng taong involved, duration of the day, and also the enclosed space list with all that measurements that have been done through a specific time. Ang pinakamahalaga ang pinakamahalagang bagay. Tingnan natin dito. Okay, tingnan natin ito dito. Okay. Ang pinakamahalagang bagay na tulad ng nakita ko tulad ng engineer sa mga sasakyang dagat ay upang linisin ang makapal na ito. Sabihin nating mga akumulasyon. At ang mga makapal na akumulasyon na ito ay kadalasang dumarating kapag mayroon tayong matagal, mababang kondisyon ng pagkarga, maraming kondisyon sa pagmamanyobra, pagpapahaba ng mga kondisyon ng pagmamanyobra. Doon maaari kang magkaroon nito, hindi nasusunog na masa ng ang gasolina sa scavenging, gilid at din sa ilalim ng piston. Isa pa, kapag binuksan natin, makikita natin dito ang isang magandang halimbawa. Ngunit maaari rin nating suriin, direkta dito. Ito ay masasabi nating napakagandang kondisyon. Ito ay isang katamtamang deposito kung saan masasabi nating, dito kailangan nating bigyan ng higit na kapangyarihan at pansin para din sa paglilinis at inspeksyon. Dito, ang una, instance na sinusuri namin kung mayroon kaming anumang mga pagtagas, anumang mga palatandaan ng langis, anumang mga pangunahing palatandaan ng langis ng system, kaya ito ay isang magandang direktang indikasyon para sa anumang pagtagas mula sa mismong palda. At ngayon ay makikita natin ang isang napakagandang halimbawa. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng mga inlet port mula sa kung saan pumapasok ang hangin, isang malinaw na piports, malinaw, isang piston na korona na walang mga bitap, na walang labis na deposito, walang mga deposito ng calcium. Ngayon ay inililipat namin ang piston pataas upang suriin ang natitira, ang mga singsing at ang palda ng piston. Sa pag-akyat namin, nakikita namin ang ilan sa mga magaan na deposito. Ngunit ito, huwag mag-alala dahil normal na magkaroon ng kaunting deposito. Dito natin makikita na mas marami tayong labis na deposito.
Ito ay marami mas mataas na halaga ng mga deposito, ngunit ito ay kailangan ding gawin sa isang halaga ng cylinder oil na na-injected. At dito rin natin nakikita ang isang kondisyon kung saan mayroon tayong natutuyong corona. Sa ganitong kondisyon, direkta nating nakikita na ang tuktok ng ang piston ay walang anumang palatandaan ng langis. Ibig sabihin walang lubrication at marami rin tayong carbon deposits sa itaas mula sa unang piston ring at ang pangalawa ay nakikita natin na may blow-by din at ang ilan sa mga ring parang gumuho. Kaya ang blow-by ay bumaba. Ang mga gas ay dumadaan sa pagitan ng ang piston ring, kaya iyon ang dahilan kung bakit mayroon kang ang pagkasira ng ang oil film higit pa. Kaya ang oil film ay hindi nananatili sa pagitan ng mga singsing kung saan kinakailangan upang gawin ang pagpapadulas. At iyon ang dahilan kung bakit ang dry cone na ito, ang dry crown, ay magkakaroon din ng malaking pinsala sa mismong liner. Labis din ang mga deposito dito at para mahanap ang mga ito, maaari din natin bawasan ng kaunti at pagkatapos ay tingnan kung paano ang makina. Tuyong corona. At tingnan natin ang susunod, mahalagang kondisyon na ating pag-uusapan. Kaya dito nakikita natin ang isang malinis na piston sa itaas. Ito ay isang napakagandang imahe. Wala kaming anumang mga pagtagas, ni gasolina, ni langis, ni tubig, kaya ang ibabaw mismo, ito ay makinis at iyon ay nagpapakita na wala kaming anumang pagkasunog sa ang korona ng piston. Iyon ay talagang magandang imahe at ito ang gusto naming makita. Makakakita din tayo ng iba't ibang mga kondisyon kung saan mayroon tayong ilang mga pagkakaiba tulad ng isang ito. Ito ay isang panggatong na langis. Maaari nating matukoy ito. Kung ito ay langis, sabihin nating halimbawa, kung ito ay langis, marahil ito ay ang langis mula sa balbula ng tambutso, malamang mula sa mga sealing ring ng balbula ng tambutso. Kung ito ay tubig, ito ay mula sa cylinder liner. Makikita mo ito ng malinaw. Hindi mo ito makaligtaan. Sabihin natin para matukoy, ito ay malinaw na makikita. Kaya iyon ay gasolina ng langis. Pero yung fuel oil, hindi naman ganoon kalaki, let's say, problema. Hindi isang malaking problema ang magkaroon ng maliit na pagtagas, ngunit ito ay isang indikasyon na kailangan mong suriin ang iyong mga balbula ng gasolina. Isa pang magandang halimbawa dito, at na-apply ko rin yan ng maraming beses habang nag-inspeksyon ako, nag-scavenging ng mga makina. Ito ang litratong kukunan mo mula sa ibaba hanggang sa itaas para makita mo ang maraming detalye. Maaari mong makita ang pangkalahatang kondisyon ng liner mismo. Maaari mong makita ang ardilya mula sa kung saan ang langis ay iniksyon sa cylinder liner. Makikita mo ang kondisyon ng balbula ng tambutso. Maaari mong makita ang iba pang mga bahagi tulad ng mga balbula ng gasolina at gayon din ang panimulang air valve at ang cylinder head mismo. Kaya ito ay talagang magandang representasyon ng imahe ng pangkalahatang kondisyon ng ang piston at pagkatapos ay magagawa mong idokumento ito sa pamamagitan ng mga numero at panatilihin iyon bilang isang archive upang masubaybayan kung paano nagbabago ang iyong makina sa paglipas ng panahon at sa ang mga kondisyon ng pagpapatakbo na ikaw ay itakda ang iyong makina.
Dito, makikita natin ang magandang machining marks at ganito dapat ang hitsura, sabihin natin. Ang aming silindro ay isang perpektong kondisyon na nakikita namin. At makikita rin natin dito na mayroon tayong ilang mga vertical na marka. Ngunit ito ay isang magandang servicing condition. Nakikita pa rin natin ang mga markang nakikita para madamit natin pa rin. Walang mga issue sana. Ngunit dito, makikita natin ang bore polishing. Kaya, ang bore polishing ay isang epekto mula sa labis, pagpapadulas, at ito ay direktang nakikita na ito ay parang salamin, isang ibabaw na parang salamin. Isa pa, bagay ay scuffing. Gayun din, ito ay isang kondisyon kapag nawala mo ang iyong pagpapadulas at ito ay direktang metal sa metal, metal sa metal. Sabihin nating friction na may mga particle rin na may kasamang mga particle ng metal. Ang isa pang bagay ay ang pag-atake ng kaadnasan. Ang pag-atake ng kaadnasan ay nangyayari kapag mayroon tayong mababang temperatura ng cylinder liner. Kapag mayroon tayong mataas na asupre, sa ating gasolina, ngunit sa ngayon, wala tayong mataas na sulfur fuel. At ito ay isang bagay na mabuti. At isa pang bagay na maaari ring mangyari sa pamamagitan ng kinakaing unti-unting pag-atake ay ang maling uri ng grado ng silindro na pipiliin. Ito ay ang tatlong paunahin, sabihin nating, mga sangkap na lumikha ng nakakapinsalang pag-atake na ito. Tingnan natin isa pang kondisyon, kaya clover leafing. Ang clover leafing ay isa ring kondisyon kapag mayroon tayo, friction sa pagitan ng mga metal. At ang clover leafing ay lumilitaw na medyo malayo mula sa entry point ng langis, kaya ito ay isang pagkawala ng pagpapadulas sa isang tiyak, bahagi ng cylinder liner. Iyon ay nangangahulugan na ang langis ay hindi dumadaan doon at makikita mo ito tulad ng lumikha ng isang wave istruktura ng cylinder liner. Kaya ito rin ay tumaas na alitan dahil sa pagkawala ng oil film sa partikular na lugar na yon. At isa pang kondisyon na hindi iyon, sabihin nating, critical, ito ay ang itim na alak na lumilitaw sa mga tropikal na lugar. At ito ay hindi isang bagay, sabihin nating na kailangan nating alalahanin. Ang epektong ito ay maaaring alisin sa pamamagitan ng pag-alis sa lugar ng operasyon na mga tropikal na kondisyon, basa kapaligiran. At gayon din, kung tataas natin ang temperatura ng scavenging mula 50 hanggang 55 degrees Celsius. At pagkatapos ng mga oras ng pagtatrabaho, ibabalik ng silindro ang normal, hitsura nito. Ang ilan sabihin natin, sa kondisyong ay nagagawa pa ring itama kung magiging maayos ang pagsasaayos ng langis at kung maisasaayos din ng maayos ang temperatura ng pag-aalis. Para ayusin ang scavenging, air temperature, nagagawa mong isara ang outlet valve ng ang air cooler cooling pipe at mula doon, dahan-dahan kang makakapag-adjust, sabihin natin. Isang ngipin o dalawang ngipin at pagkatapos ay obserbahan kung paano mababago ang temperatura sa partikular na pag-load, mga kondisyon ng paglo-load ng ang iyong makina. At tingnan natin ang susunod. Tingnan natin ang susunod.
Okay, itim na ala. Kaya pupunta tayo sa inspeksyon ng cylinder, piston rings. Ngunit iyon ay isang perpektong kondisyon. Wala kaming masasabi at ito ang mga makina, sa mga makina na mayroon kaming trabaho. Kaya naman, talagang mahalaga na panatilihin ang mga partikular na kondisyon para sa makina, ang mga temperatura ng gasolina. Ang lahat ng iyon ay may malaking papel sa pangkalahatang kondisyon ng makina upang mapanatili ang makina sa loob ng mahabang panahon at gawing mas matagal ang pagsasamantala sa makina. Isang ring pop din dito, mukhang perpekto. At ito ay kung anong uri ng inspeksyon ang ginagawa namin. Sinusuri namin ang mga ibabaw sa pamamagitan ng daliri. Makinis ang mga ibabaw. Walang matalim na dulo. Sa pagitan ng mga puwang, maayos din ang mga puwang ng linya sa pagitan ng mga singsing. Kaya ito ay isa sa mga inspeksyon na maaari mong gawin sa pamamagitan ng daliri at suriin ang lahat ng mga kritikal na punto. Ipinapakita ng itim na langis na, mayroon kang labis na langis at dayon din, maaari itong maging isang sistema ng langis na tumagas din sa iyong silindro. Kaya mayroon kang sobrang langis, sa pamamagitan ng scavenging airspace. At isa rin ito sa mga dahilan. Makikita mo na palagi naming minarkahan ang numero dito, kaya mas madaling matukoy kung aling silindro ang may problema, aling silindro ang may partikular na natatanging katangian. Dito, makikita rin natin ang mga deposito sa pagitan ng mga piston ring. Nakikita natin ang blow-by at posibleng mayroon din tayong mga seizure sa mga ring ng piston. Micro-seizure din. Matalim ang mga dulo na lilitaw. At dahan-dahan bilang nakikita mo ang micro-scissoring, dahan-dahan, ang mga piston ring ay nawawala, ang kanilang buhay. Maaari itong ituwid sa pamamagitan ng pagtaas. Sabihin natin, ang pagkonsumo ng langis, medyo. Malamang maililigtas natin ito. At dito, gamit ang kahoy, stake, pinindot lang namin, tumunog ang piston at tingnan kung, umuurong sila, bumalik sila pabalik. So may specific, let's say, tension. Kung gagawin mo, sabihin nating, 1 o 2 beses itong inspeksyon, sigurado, mararamdaman mo ito at hinding-hindi mo makakalimutan ang pakiramdam na yon kung paano ito, hitsura. Masasabi kong mayroon akong higit sa, sabihin nating, 3 taon para gawin ang inspeksyon na yon. If I remember, the last time was about, I can say 5 years. Pero feeling ko ginawa ko pa rin, let's say, kahapon, because did it so many times. Pakiramdam ko parang ginawa ko kahapon, and exactly, marinig ang inday, kapag natamaan mo ang martilyo, para lang subukan o itulak iyon kung ano ang pakiramdam, hitsura. Kapag inilipat mo din ang piston pataas at pababa, makikita mo rin ang piston ring bahagyang gumagalaw. At mula doon, maaari mong obserbahan na ang iyong piston rings ay malayang gumagalaw, hindi sila natigil. Hindi sila natigil sa loob. Ginagawa nila ang tama at ang normal, paggalaw ng piston rings bilang, kailangan nilang kailangang gawin. Kaya kami ay gumagalaw pababa. Makikita mo rin na ang mga piston ring ay nagbabago ng posisyon. At ngayon, habang inililipat namin ito pababa, mayroon kaming pambungad sa itaas upang subukan ang aming, mga clearance gamit ang feeler gauge. Kaya una, umakyat ka at pagkatapos ay lumipat ka pababa
at mula sa itaas, kunin mo ang piston o ring clearances. Isa pang bagay na maaari mong gamitin, ito ay alcometer upang suriin ang mga coatings. May mga patong na haluang metal, mga patong na tansong haluang metal, at mga patong ng semento din. Kaya ang mga coatings ng semento, kadalasan, napupunta ito sa una at pang-apat, piston ring para magawa, ang sealing, para sa matagal na panahon at gayon din, matitiis nila ng matagal, ang mga pressure at lahat ng stress na yon. Mayroong tatlong magkakaibang mga tagagawa, man, Darrow at Rinken, para sa aming piston rings. At saka, siguraduhing mag-adjust ka ng maayos, ang pagsukat, unit, which is, micrometers. For sure, kapag sinukat mo, let's say, from different manufacturers, iba rin ang coatings, so that's magkakaroon ka rin ng iba't ibang sukat. At saka, subukang huwag, ilagay ang lahat ng, sabihin natin, piston rings sa isang kahon. Kaya't ihiwalay mo ang mga ito kung sakaling magkaiba sila ng mga tagagawa. Huwag ihalo ang mga ito at maging mainat tungkol dyan. Kaya't lumipat tayo, pasulong ng kaunti.